nandito tayo sa MD Talks ng MD Studio para sa Volume 3, Episode 1, para sa 2025. So, naguguluhan ba kayo kung nasang studio ako? Dinala lang namin ang buong MD Studio dito sa isa pang studio. At ito ang JR Music Studio. So, sino ba ang may-ari ng JR Music Studio? So, yun lang naman ang kakausapin natin ngayong gabing to. So, hindi ko na patatagalin. Tatawagin na natin ang ating special guest, kundi si Sir John ng JR Music Studio! Oh, thank you. Kumusta, sir? Ay, mabuti. So, Welcome, Sir John, welcome sa... opo, welcome. Kami ang welcome dito sa iyong studio kasi kadalasan ng MD Talks ay ginagawa namin sa aming studio, sa MD Studio. Pero kakaibang experience to, sir. Kasi first time to sa MD Talks, right? Kumbaga parang nasa ibang lupalop tayo, ibang lugar. So anyway, Swerte dahil ko isa pala. kang, swerte. Dahil isa ka sa isang first guest namin sa episode Volume 3, I mean. Sir, ano po bang buong pangalan nyo? Ako si Ernesto Alonso Bansuela Jr. Ernesto Alonso Jr. Valenzuela Jr. Bakit yeah. John? Okay, Junior kasi yan ang nickname ko is John. Nickname niyo John. John, Yeah, tawag niya John. tawag sa iyo John. Tapos Yes. naging John na lang, Sir John. Pero Aljon. Ba't na napunta yung ang Aljon? Aljon is anak ko talaga siya. Okay. So, So, minsan naguguluhan na screen ako name, eh. no? Sabi na, Diba? punta ako lang Sir Aljon. Tapos Ah. punta ako lang Sir John. Sabi ko, magkaibang bang tao yun? Pero So, parehas lang. sa Facebook kasi, sa account, wala talaga akong personal account. So, yun sa anak ko. Hindi ako marunong mag-Facebook. Oo. Yun, So, sa inyo tong lugar na to, no? JR Music Yes, Studio. Dahil junior ka, syempre, JR. Yes, so, pero, pero anong meaning ng JR? Yun. Ang ano talaga ito, jigs and rhythm. So, it's all about happy timing or Environment, kung related talaga sa music, no? Okay. So, dahil pag-uusapan natin sa buhay ni Sir John, kahit mga konting pahapyaw lang tungkol sa music, kailan ka ba nag-start na maging musician, sir? Yung masasabi mo na interesado ka sa music? Okay. I remember, 5 years old pa lang, kumakanta na ako eh. So, mga kinakanta kontisero mo? na ako. Kumakanta ako ng Rico J. Puno, Pilita Corrales. Kasi yung tatay Pilita ko. Corrales? So, yun yung mga... Bakit ano Nagsimula yung ako sa tatay mga- mo, sir? Ang tatay ko is musician din. Bassist siya and singer siya. So, since yung mga dating mga parents, di ba? So, yung mga anak kung may anak ka, kailangan. So, isa ka rin ba sa mga anak na talagang ilalagay sa gitna? Nandiyan yung mga Yes. kamag-anak, kanta ka, Yes. ganon? Talaga, 5 Na-experience years yun. old? Tapos, habang lumalaki, nag-aral po ba kayo ng music? So, wala talaga dahil yun, kasi 4 kami magkakapatid. So, lahat kapatid ka babae. And late na lang dumating yung isa kong kapatid na lalaki bunso. So, yun, pag required kami everyday mag-rehearse, mag-recital lagi, nakaparada kami dun sa isang upuan. Bakit Pagdating ano ng po work ng tatay ko. Musician, tapos yun din yung work ng tatay mo? Ay, hindi. Actually, hindi siya parang... Libangan niya talaga, libangan hobby niya and talaga, passion niya yun. passion niya. Ayun. Bukod sa pagkanta, sir, may ginagamit po ba kayong instrument? Nagigitar ako, nagpa-piano. So habang Puro mga lumalaki, nag-ano rin kayo kumakanta, ganun pa rin yung tinahak niyong landas. Tinahak na landas! Ano lang, kaya lang siguro, yung istorya ko i-share ko, nag-stop sige. ako yung nagbibinata na ako. So, hindi ka na makontrol ng parents ng tatay ko para mag-push ng ano. So, while yung sister ko kasi dati, kumakanta siya. So, alalay na lang ako, pero ayokong kumanta. Ayoko na. Ayaw mo na? Bakit? So, gusto ko mag-basketball lang. Parang ang lapit ng connection, ano? Basketball sa music. So, ibig sabihin, nung kabataan mo, parang ayaw mo na mag-music. Oo. Meron ka bang reason bakit nag-stop ka or trauma or something? Any dahilan? Actually, wala talaga. Parang nakita kong, kasi bebarkada. Bira naman dati yung kumakanta. Or So, yun. Mas gusto ko mag-basketball. Nagtatago ako kay tatay ko para... Kasi may height ka rin eh, no? Ayun. So, Gusto talaga ko nag-ano talaga. ka na, basketball? Oo, parang alam mo yung bata yung mga... Kailan naman bumalik? So, Bumalik, yung- may nawala bumalik. Parang kakaiba yun, ano? yung college, yung high school ako,
first time ko mag-cutting class, in-invite ako, nanood ako ng La Bamba, na music, Richie Valens na ano. All of a sudden, yung movie na yun, kung ano yung napapanaginipan niya, ganun din. Ganun din napapanaginipan ko yung bata ko. Sabi ko, pareho kaming ano. So, yun naintindihan ko. Tapos musician siya. So, yun. Parang na-realize sabi ko, mo na. Ako ata yun. Kasi yung fear niya, pareho din ako na nahulog, namatay sa... Ganyan napapanaginipan ko lagi. So, yun. Sabi ko, gusto ko na mag-guitar. Sabi ko kay tatay ko, tay, kailan yan yung bumukas yung ilaw? Yung nagkaroon ka ng idea, ay babalik na ako. High school na yun. Yung fourth year high school, tapos college yun. Ayun, turo ako na tatay ko ng guitar. So, pero nagtatago ako. Half guitar, half basketball. Konting pahapyaw dun sa basketball. Kasi mapipilayan ka pag nag-guitar ka, hindi ka na makapag... So, ibig sabihin, dun yun sa kwento mo, sir, talagang passion mo, na-stop lang, siguro nga, nagkaroon ka ng interest sa mga iba pang bagay, na-divert. Kumbaga parang, gano'n naman tayo, di ba? Minsan natutuwa tayo na gawin yung isang bagay, pero babalik pa rin tayo dun sa talagang kung ano yung tinitibok-tibok ng That's puso. correct. Oo, yun. So, dito sa Qatar, kasi kilala kayo, sir, dito sa iyong home studio. Okay. Kailan mo naman naisipan, dun, syempre, dun sa Pinas, paggigitara, pagkanta, ay, bago tayo pumunta ng Qatar, meron po ba kayo talaga naging trabaho related sa music? Dun sa Pinas? Yes. Yung nag-aaral ako, tapos working student ako, tapos gabi, nagbabanda ako. So, may banda ako, ang pangalan, Madam. Madam? Yes. Ako Wow, yung... Sinong Madam yan? Ayun. Ako yung lead singer ng Madam. And yun, mga member ko, yan, si Sandy Balyong, which is Grammy ni Kitchinadal. Asel, idol na yun, siya yung ano. Naku, idol. So, idol pala yun. Kayo, boss eh. Sila, magaling talaga yung mga member ko. Sila kasama ka sa Madam. So, ikaw ang vocalist doon? Yes. So, ilang years nagtagal ang Madam? So, siguro hanggang 2010. Kay Darwin Nervoso, saka kay Joel Alibanto. Tsaka isa rin sa mga na-research ko, sir. Na-research? Oo. Ano ba to? Book ba to ni Aljon? Ano ba yung na-research? Na nagsusulat ka? Yes, opo. Wow. Opo. Sige, bigyan mo kami ng istorya sa pagsusulat mo, sir. Ang story niyan is, paano ba ako nag-start? So, kaya ako gumawa ng song is, lahat ng song kong ginawa is para sa wife ko. Wala akong nagawang song na hindi. Pero first time kong nakagawa ng song is dun sa childhood sweetheart or ano. Pero the rest, yun, lahat ng song na ginawa ko is para sa kanya. Kasi that time, nagabanda ko, wala rin may hinakita sa band. So, wala akong pang gift, wala akong pambiling bulaklak and chocolates. Gumagawa ko ng song. So, ibig sabihin, dun sa pagbabanda mo, syempre may part na rin na kumikita ka. Dun sa paggawa ng kanta, naging naging income mo rin siya? Yung parang naging source of income? Nakatulong, yung iba more tulong na, let's say, gumagawa ko ng jingle. So, may extra kita and yun, nag-audition ako sa mga producers na nagpapasa ng song. Napapasa ng mga songs. Wow! And yun, meron ka ng kumbaga parang career dun sa tinatahak mong sa music. Dito sa Qatar, sir, paano mo naman naisipan na mag-decide? Nung tumuntong ka ba ng Qatar, talagang yun na ba isip mo, musician din ako o lilinya pa rin ako ng ganito. Siyempre kasi iba ang buhay ng OFW. Hindi mo naman masasabi pag pumunta ka ng Qatar, ganun pa rin ang magiging sistema mo before, right? Yes. So, ang ko, actually... bago mo muna ikwento yan, sir. Konting break muna at babalik rin tayo mamaya dito sa MD Talks. Okay, so nagbabalik ang MD Talks dito sa JR Music Studio. So, balikan natin ang tanong natin kay Sir. Sir, yung pagpunta mo dito sa Qatar, yung kaninang tanong ko, naisipan mo ba talaga na ganun pa rin, na pupunta ka pa rin dun sa pagiging musician? Wala. Kaya pumunta dito para i-give up yung music that time. And last na ginawa kong song is kay Jerome Abalos. And kung maano yung muli na last album niya, meron akong song doon na title, Sayang Naman. Sayang Naman. Wow, nga natin yan. So, isa ka rin sa kumanta ni gumawa ng kanta ni Jerome Abalos. Wow, idol! Palakpakan naman natin si Sir. Mamaya, pakakantahin natin si Sir. Sure.
Okay. So, pagpunta mo dito, talagang inisip mo na rin na, hindi. Nag-give up ako Give up sa ka na. So, before yung pinanganak yung bunso kong babae, so, ginip up ko na kasi yung music, magtatrabaho na lang ako sa abroad. So, ayun, nakabalik lang ako sa music. After yung, may nag-invite, talagang hindi ako mapasok sa bar or something. Anything na sa music. May mga concert, di ako nanonood yan. Kasi yun, para gusto ko talagang trabaho lang for family. Tapos yun, during pandemic naman, kakwento ka na rin. Doon nag-start. So, namimiss ko yung family ko, yung mga anak ko. So, nag-offer ako ng free class. Alam ko yung mga bata, may stock sa may stock sa bahay. Online ba to, sir? Yung nagbibigay ka ng mga free class? Meron akong online at meron din ako... During pandemic yan, ha? Oo. Meron din ako mga pupunta sa bahay. So, meron din naman... Good thing, yung ibang parents na kaya magbigay, nagbibigay sila. Pero kung wala, talagang ko. So, yun nga din isa rin ko sa naririnig ko na talagang iba sa inyo yung impact ng mga batang musician, no? Of course. So, talagang kayo ang iniidolo ngayon ng mga kabataan na pag halimbawa, gusto kong mag-practice, kayo yung Punta lang kayo tinatawagan. dito. Pwede ba kay Boss John? Pwede ba sa JR Music Studio? Opo. So, yun nga. Dahil nga tinatawagan ka ng mga bata, very good yan, sir, no? Yung sinasabi mo na during pandemic kasi kailangan nila ng something na magiging, yung parang tuloy-tuloy pa rin sa hobby nila. Pero nga, dahil nga restricted, ginawa mo pa rin yung paraan magiging online. So, nung siyempre, tapos na ang pandemic, paano naman to nabuo? Tong silid na to? Okay. Tong kagandang studio? After yung pandemic, yung mga bata, wala silang ma-practicean. And may nag-invite sa akin na ganito. Actually, ginawa ko yung studio for my kids. Bakasyon sila. Meron kami jamingan and yung mga kaibigan, yung mga kamag-anak. Magja-jamming kami. So, yung para libangan nyo rin, no? To invite other people na rin naman. Tapos nagtuturo din pa rin ako ng mga basic guitar sa mga So yun. Ito sir, kumbaga parang tong studio na to, kasi hindi ganito kadali, diba, mag-set up. Katulad din sa amin, sa experience din namin. Ano yung una mong nabili dito sa studio mo? Siyempre, ang dami-daming gamit dito, no? Okay. Hindi ito, imagine, sa dami-dami na rin ng instrument dito, hindi rin ganun ka, hindi ganun ka, ibig sabihin. Inaway ako ng asawa ko dyan sa gas. Merong something. Ayoko sabihin kasi dahil at pinagdaanan din namin yan. So, ibig sabihin, etong studio na to, syempre hindi mo naman mabibili yan ng buo, right? Dahan-dahan. So, anong instrument dito, sir, ang una mong binili? Ano ba Or yung gamit? Kasi sabay-sabay talaga. Sabay-sabay? Wow! Ang yaman! Hello! Nagkaroon na ng sale dito. My friend! Sama ko to sa listahan ko, mayaman kasi to. nag-sale lang sa Yamaha. Okay. Lang mga sa Laguna. And before maliliit yung ko. So nagbawas-bawas ako, tas yung iba nag-save ako. Yung naipon ko, ayun, para pagdating ng mga anak ko, meron kaming gagamitin maganda, maayos na. So mga konti-konti. mga amplifiers muna. Tapos syempre may gitara ka dahil yun naman talaga ginagamit mo. Tapos huli na to, yung drums. Huli na yung drum set. So hanggang sa nabuo Electronic drums pa yung gamit ko. Nag-umano ka rin sa e-drums, no? So, eto yung mga yan, para hindi at least lumabas yung tunog. Anong setup, sir? Nilagay mo dyan? Nagpagawa ako sa may Filipino contractor na na mga karaoke or bar dito. Siya yung nag-design na. Tapos nag-set up na rin. Kasi ultimo sa floor, no, pati doon sa dingding, syempre kailangan maging, yung maging friendly din sa ibang mga kasama mo sa bahay. Kasi syempre, tutugtog tayo pero nakaka-istorbo naman, di ba? So magiging din yan, reason na, yun mga misunderstanding kumbaga. So napakaganda ng studio mo, sir. Thank you so much. Thank you. So, eto yung magiging, talagang i-invite mo ang mga banda or something, friends, or ikaw kasi tumutok, may banda ka na pala. Speaking of banda, etong latest kay sir, ayaw talaga papigil, right? May bago kang banda, sir. Opo, meron. Lang. Anong pangalan ng banda mo? Yung Parang kakaiba yan Yung pangalan ng band is Burger Against the Machine. Bakit naman Burger the Machine? Ewan ko din sa kabandmate ko, parang Burger Machine. Alam niyo siguro lahat ng burger. Mahilig sa burger. Kasi di ba, Minute Burger, The Machine, parang yun pangalan din ng isang banda yun, di ba?
Ayun. So, tumutugtog na ba kayo, sir? O makikita namin sa ibang lugar dito sa Qatar? So, meron nag-invite lang na first time and second time. Ayun. Oh, So, tuloy-tuloy na yan, sir. Sana po. Of course, sa tulong nyo. So, isa ka makalista doon? Opo. Wow, abangan yes. namin yan. O dahil na rin, nasabi ang Burger the Machine na mukhang magiging kasama dun sa mga kaaliwan na banda, pupunta na naman tayo sa Bardagulan Talks, right? So, umpisa na tayo sa Okay. Bardagulan Talks. May mga tanong ako, sir. Eto talaga pinaghandaan ko, syempre. Yung kanina, hindi ko pinaghandaan pag-usap natin. Eto. Mahulog Kung ba ako ano lang sa naman upo masasabi mo, sir? Okay? Opo. So, mga konting tanong. O, number 1, handa ka na ba, sir? Opo. Ready po. Bakit sa palagay mo, sa pag-iinom ka ng tubig, or kahit ano, kailangan sa baso? Wow. Ang hirap niya na. Yung mga nagulat ako. Kala ko mabigat yung... Okay. Akala mo seryoso? Oo. Kaya nga Bardagulan Talks to, sir, eh. Kailangan ng baso. O, bakit kailangan ng baso? Para ma-regulate mo yung ilong mo, ma-quantify. Paano ba? Para diretso Mabalanse sa mo, lalamunan. Wow! Hindi tumapo. May physics mga balanse. Eto, pangalawang tanong. Sino ang mas mataas ang ranggo? Captain America or Captain Barbell? Okay. Siguro si Captain America. O, yun. ba't ang Captain? America. Ba't Captain America? Kasi malayo siya. Saka ano talaga, military siya. Si Barbell, parang gym ano instructor lang, si Barbell. Ang galing na nakapag-isip doon si Sir. Okay. Ay, naku. So, pangatlong tanong. Kapag ba inintay ni Juan malaglag yung mansanas, mga ilang oras kaya yun? Siguro dekada rin. Sir, Decade bulok din. na yung mansanas bago malaglag. O, huling tanong. Bakit ang kantang Banal na Aso, Santong Kabayo, natatawa ko, hi hi hi, di ba dapat ha ha ha? Oo nga, bakit hihihi? Hindi ko ngayon ko na yun. Oh, gumagawa ka ng kanta. Oo. Bakit sinasabi niya, hi hi hi, di ba dapat ha ha ha? Okay. So, seryoso ko, nagano siya, foreigner talagang gumawa yan. Oo. Kasi sa Pinas, kung kabayo, ibang tunog. Oo. Donkey, tunog ng donkey yun eh. Ah, Ay. bawal. Ayun, Kaya ng ano. Yan yung gumawa si Dong Abay, hindi siya Pilipino. Imported yan. Donkey yung ginawa niya ng kabayo Wow, niya. galing-galing naman ni Sir. So, Lagot. yan po nagtatapos ang ating pakikipag-usap sa isang aabangan na naman ng musicians bukod sa pagkakaroon ng home studio, ang Junior JR or Junior, right? Nasa si Senior? Papa mo yun? Ayun, tatay ko. JR Music Studio ay walang iba kundi si Sir John. Thank you. Thank you, Sir Welcome. John. Welcome po. Okay, thank you very much sa MD Studio. Maraming salamat sa pagpunta dito sa munting studio ko. So, welcome kayo lahat ng mga Pinoy dito sa Qatar. So, pasya lang kayo. And maraming salamat kay The Doctors, kay Ramon Salcita. So, ito yung kung bakit ako nag-rock and roll pa rin. So, yan, idol ko yan. And kay Sandy Balyong, kay Darwin Herboso, kay Joel Alibanto, kay Arnold Yauna. So, maraming salamat. Kay Jerome Abalos, kay Jesrel. So, thank you for supporting me. And maraming salamat sa family ko. So, nabigyan niyo uli ako makabalik sa music. After 17 years, ngayon lang uli tayo bumalik. So, kita-kit sa mga gigs ng Burger Against the Machine sa kanang MD Studio. Thank you very much.